So today, pag-usapan natin kung okay ba gamitin yung tubular in a form of square, rectangular, or circular. Yung nabibili natin na black iron steel, mas kilala siya sa BI na tubular. Kadalasan yan, ginagamit yan na mabilisang paraan para mag-extend, mag-add ng additional na room, mag-add ng additional na kitchen sa labas, or pwede siyang gawin na isang storage na kung saan gagamitin mo is majority talaga is tubular. Pero ang tanong dito, kapag ito ay gagamitin mo sa bahay as framing or skeleton ng bahay, okay ba talaga to? O baka mamaya bigla itong kalawangin, tapos hindi mapipigilan, mawawala yung integrity ng binubuo or ginagawa mo na bahay. So pag-usapan natin sa video na to kung ano yung pros and cons niya. So unahin natin sa kagandahan niya. Ang kagandahan ng paggamit ng tubular framing ay malinis, hindi siya ganun kakalat compare talaga kung magbubuhos ka. Tapos, kailangan mo lang talaga ng mga equipment like pangputol nito. And then, kailangan mo talaga ng welding machine. Tsaka syempre, yung marunong talaga mag-weld. So, ang maganda dito kasi mas malinis siya sa site. At the same time, mabilis talaga siya magawa. Katulad nitong ginawa namin na storage, meron na talaga tong pinaka-perimeter wall, pero yung pinaka-roofing niya is giniba kasi namin kasi nasira na. Kahoy kasi yung ginamit before. So ngayon, ang pinalit namin is tubular framing. Pwede pa nga to gawing second floor kung gusto mong magdagdag kasi matibay. Yung ginamit dito is tubular at saka C-purlins. So dito sa mga column niya, ang ginamit dito is 2x6 na 4mm at saka 3mm na thickness. Kailangan kasi ng mas makapal para talagang sigurado yung kanyang integrity. Kung ano yung nakaspecify na binigay sa inyo ng structural engineer, for example, kung napili nyo talaga na gamitin ang tubular ay dapat talaga sundin. So, ang advantage kasi ng tubular, unlike sa example si purlins, yung tubular kasi, di ba, square or rectangular, yung kanyang torsional rigidity, yung pag ititwist mo siya, hindi siya agad-agad nagfi-fail. At saka kapag nilagyan mo naman ng load sa taas, hindi siya ganun kabilis mag-buckle or buckling. Yung para siyang mag-bend. Hindi katulad sa if ever C-purlins, for example, lalagyan mo ng load, yung mabigat na mabigat, pwede siyang mag-buckle. Nagiging issue kasi sa tubular talaga, yung disadvantage niya is yung kalawang talaga. Since yung humidity, or dito sa Pilipinas, humid talaga, ina-absorb niya yung heat and then nagbo-moist. Kaya ang ginagawa niyan, nilalagyan talaga yan ng mga whip hole, lalo na sa pinaka-flooring, for example, dun mo siya lalagyan ng base plate, dapat talaga meron siyang singawan ng konti para dun magsingaw. Or, ang pinaka-best talaga niyan, para maiwasan yung rust, ito yung disadvantage is kailangan ma-dip siya sa molten zinc. Meron nang actually gumagawa niyan mga planta, na kung saan, example, madami kang tubular, dadalhin mo dun per tonelada ata yung kanilang singil, or per kilograms. Nag-inquire na lang din kayo. So, meron silang ginagawa na kung saan dinidip nila sa molten zinc para protected talaga lahat. Parang sa mga ginagamit na metal studs, di ba manipis lang, pero talagang protected siya sa ilalim, sa harapan, yun nga lang manipis yung gauge niya. Ito naman sa tubular, pwede talaga siyang gamitin as column, pwede siyang gamitin na pang division para sa another wall or another na room. Ito, ginamit din namin to na patungan ng solar panel. Aside sa maganda gamitin ang tubular para sa mga extension, example, garage, or mabilisang naisipan mo na, pwede akong magtinda, tapos kailangan ko ng roofing at saka area na kung saan hindi ako gagastos ng malaki, tapos pwede ko namang tanggalin after, ibobolt ko lang. So, okay talaga yung tubular. Okay talaga siya kasi mabilis lang talaga siyang i-install.
Lalo na kung meron ka namang kuryente, meron kang installer, meron kang welder, meron kang kagamitan kompleto, mas maganda talaga siya, mabilis siya. At the same time, ito ginamit din namin siya na framing ng solar panel, extension ng kitchen, at yun nga, itong pinakita ko dito sa video na kung saan ginawa namin siyang storage. Saglit lang ginawa. Itong area na ito is nasa 15 meters by 12.5 meters, pero ginawa lang to ng kalahating buwan or 2 weeks lang yun. Kasama na yung roofing na pag-install nun. So, yun yung kagandahan talaga, lalo na kung mabilisan ang gawa. Pero, ang magiging disadvantage nito kapag ginamit mo is hindi yung nakaspecify ng iyong engineer or yung binigay ng structural. Example, maninipis lang like 1 mm, 1.5, tapos yung loading niya or yung distribution ng kanyang load is hindi na ba aangkop dun sa thickness na ginamit mo. At the same time, kapag hindi maayos yung pagka-weld, pwede siyang mag-snap, lalo na kung may earthquake, pwede siyang masira or matanggal. Yun yung disadvantage niya. Kaya maganda talaga na kumuha ka ng maayos na welder or worker para talagang pulido yung pagkagawa. So itong tubular, kung tumaas man ang steel ngayon, kasi sa ginawa namin dito, 'di ba, 15 meters by 12 meters, nasa 90,000 lang lahat ng nagastos kasama yung zipper lins dito. Tapos pintura, pagpinturan niya ng red oxide. Ito naman sa amin, hindi namin to dinip sa molten zinc kasi magastos din talaga yung transportation and then bayad pa nun. At the same time, halos dodoble talaga yung gastos mo. Pero kung marami kang budget at saka sigurista ka kasi gusto mo talaga mag-last yung pinapagawang bahay or pinapagawang storage area or garage, pwede naman. Pwede ding pintura lang and then i-observe mo lang talaga and then lagyan ng mga singawan. Hindi pwede yung saradong-sarado talaga yung pinaka tubular kasi pwede siyang mag-accumulate nga talaga ng heat. Tapos magkakaroon ng rust, 'di ba? Kung may tubig, nagre-react kasi yan talaga. Kaya may ginawa ako na video na kung ano yung pipiliin mo, kung gagawa ka ba ng steel or gagawin mo bang concrete yung bahay. So, pwede talagang ma-weigh mo doon. Pero kung na-weigh mo na at saka naisipan mo talaga na steel kasi nga mas less hassle at the same time, malinis, hindi ka na magdudumi sa paligid at alam mong meron kang installer at welder na maayos, ay okay talaga siya kasi mabilis lang talaga siyang gawin. At the same time, yung presyo niya is makakamura ka, lalo na kapag pinag-aralan mo talaga yung project or yung gagawin mo. Ikaw, gagamit ka ba ng tubular para sa iyong ipinapagawang renovation or pinapagawang bahay or pinapagawang kwarto, or iba yung gagamitin mo, metal studs or I-beam or reinforced concrete talaga yung gagamitin mo? I-comment mo sa comment section kung ano yung naging experience mo. Sa amin naman, yung pinagawa namin is more than 1 year na. Okay naman siya. Siyempre, check mo din talaga kung may mga nabibuild na moisture or may nagsisimulang rust. Kailangan tanggalin na agad, linisin na para hindi na siya kumalat. So, yun lang muna for today. I hope na may natutunan kayo sa video na to. And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, pa-subscribe na lang to support my channel. And see you again sa aking susunod na video. Bye!